Hindi ko lang sure kung kaya ng canopy. Lakas ng hangin. Ito ngayon ang ating dinner. Sobrang lakas, solid. Pwede tayong umuwi. Thank you, sir. Alright, welcome back guys sa ating panibagong camping video. At ngayon, mag-iisang linggo nang umuulan. So biyahe ulit tayo ng Atok, Benguet ngayon. Nag-book ako for 3 days at gamit ulit natin itong jeepney. And as you can see guys, sobrang lakas ng ulan, hanggang sa Baguio daw umuulan, pati sa Benguet. Kaya buti na lang, nataon nung pagbili natin ng jeepney is tag-ulan na. And ngayon, nag-start na ako mag-vlog habang bumabiyahe kasi brown out sa bahay namin. Pawala-wala yung kuryente kagabi pa. And ngayon sa mga gamit ko dito sa loob ng jeepney, inarrange ko na sila para hindi masyado maingay. Tulad ngayon, medyo malubak yung daan, di ba? Pero konti lang yung naririnig natin kumakaluskos sa likod. Tapos yung mga konting plastic lang dito sa tabi ko, yung ginrocery ko kanina sa Pure Gold, halos wala ka nang marinig din na maingay. Mamaya ipakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko sa mga gamit ko para hindi masyado maingay or nagkakaluskusan habang nalulubak yung sasakyan. Ang lakas ng ulan. Ngayon nandito na ako sa Rosario, La Union. Nakita ko kasi dito sa map ko, ayaw niya akong padaanin sa Cannon Road. Tapos tinignan ko, sinearch ko yung Cordillera DPWH. Although passable yung Cannon Road, kaso ngayong umuulan, sarado siya para mas maiwasan yung, di ba, yung aksidente, ganun. Kaya pinapadaan niya ako ng Marcos Highway. So mula dito sa Rosario, La Union is 88 kilometers hanggang dun sa campsite na pupuntahan natin. Dahil nga sa walang tigil ang ulan, maraming portions sa daan nandito sa Baguio and Benguet is maputik. Meron pang part doon na parang baha pa yung kalsada, nakita ko lang sa video online. Saktong-sakto itong nilagay natin sa sasakyan. Hindi ko pa na ipapakita ngayon na naglagay tayo ng snorkel para kahit na lumagpas sa hood yung tubig, hindi hihigop ng tubig yung makina natin. Pero meron pang kulang yung setup natin kasi kailangan ng differential breather. Lalo na dalawang differential nito, front and back. So pagka nadadaan siya sa baha, napapasukan ng tubig yung differential na halo dun sa langis. Pero mas importante yung snorkel kasi makina yung pinoprotektahan natin. Mamaya papakita ko sa inyo pagdating natin sa campsite. At least dito sa jeepney, kahit maliit lang siya, sa mga sitwasyon na ganito, dahil mataas yung ground clearance niya, medyo palag pa rin siya kahit papaano sa baha. And then, lalo na may snorkel tayo dito banda sa kanan natin. Kaya okay naman. Tignan nyo naman kung gaano ka grabe yung kalsada. So may nag-request kasi, kaya sinama ko tong travel natin is gusto daw nilang makita yung sitwasyon natin kapag bumabiyahe. Especially now, tignan nyo, gusto nilang marinig yung patak ng ulan sa sasakyan natin in 5 seconds. Tignan nyo. Yan, di ba? Sarap pakinggan ng... Yan, yung ganyan. Yung tubig na tumatama sa salamin natin, 'di ba? Sarap pakinggan, tapos tahimik lang yung sasakyan. So, yung ulan lang talaga yung naririnig natin. Then tahimik din yung ating wiper. So, yan Alright, ito lang yung problema pag ganitong malakas yung ulan. Puro mga sarado yung kalsada ngayon. Kaya mukhang negative ako sa Atok, Benguet dahil puro landslide yung kalsada. Ngayon, tumabi muna ako dito sa road para maghanap ng ibang campsite. So, lahat ng campsite na malapit dito sa Baguio City, piniem ko, tinext ko, tinawagan ko, at ang nag-confirm lang na pwede is yung Camp Ragsak. Ngayon, nagtaka pa si Kuya Jeff, yung caretaker ng Camp Ragsak, bakit ako magka-camping ngayon? Gayong yung mga camper na nag-book sa campsite nila ngayon is nag-cancel lahat. So yun nga, kaya nagtataka siya. Pero sabi ko, okay lang kasi nandito na tayo Tsaka sanay naman tayo kapag bumabagyo, nagka-camping tayo, di ba? Ngayon, doon na tayo pupunta. Dito na masusubukan sa akyatan ang jeepney. In-engage ko yung 4x4. Ayan, balik natin. Yeah.
So first gear lang tayo, 4x2 ulit. Yan, dito natin mapapatunayan kung kaya ba talaga ng Jimny yung akyatan na ganito kahit na nakasetup siya pang camping. Like nakalip, palit gulong, naka rooftop tent, awning, and puno yung gamit. Pinapakita ko lang yung driving POV. Siyempre para pag kayo naman, alam nyo, tingnan mo gano'ng katarik ko. Basta may maintain nyo lang yung RPM na wag lalampas ng 3,000 kasi hanggang doon lang talaga yung bilis niya. So kahit na hindi siya ganun kabilis, at least crawling siya, 'di ba? Eto na, nakapasok na tayo sa Camp Ragsak. Totoo nga, nag-cancel lahat ng camper nila. Walang tao ngayon dito, no? So para ma-prevent yung matangay yung ating tent, pwesto tayo sa mapuno, di ba? So ang unang gagawin natin, nakita nyo sobrang bigat ng patak ng ulan, no? Grabe yung ulan. Ang lakas. So ang unang gagawin, susuot natin ang ating kapote. Yun ang maganda dito, kasya dito. Kagaya ngayon, umuulan, di ba? So dapat yung agad-agad na gamit na kailangan mo sa camp is agad mong makukuha. Speaking of Kuya Jeff, nandito na si Kuya Jeff. Si Kuya Jeff. Kuya Jeff, nasan ka? Ayun, nakapayong. Hello, Kuya Jeff! Kuya Jeff! Dito ka na, sir. Oh, dito na muna. Pagka dilipat ko na lang kung dumating sila. Hindi, dyan naman yung area nila. Tsaka... Sige, dito na lang ako, Kuya Jeff. Sige, Kuya Jeff. Kaya, sir, kaya mo? Kaya. Sige, Kuya Jeff. Si Kuya Jeff, ang tindi. Bumabagyo, nandito pa rin. So, ayun na nga. Susuot na natin kaagad itong kapote dahil sobra heavy rain talaga. Ito yung legit na heavy. And then, para hindi mabasa yung aking mic, suot ko yung aking bucket hat. Okay, and then, suot ko yung aking Crocs kaya okay lang kahit mabasa. And then, tatanggalin ko na rin yung medyas ko para hindi siya mag-absorb ng tubig. Ang lamig. Tignan mo yung dun, oh. Galit na galit. Pero dito, okay lang kasi may puno, gano'n. So, ang sumunod na gagawin, syempre, hindi natin mabubuksan yung pintuan sa likod kung nababasa sa ulan. So, kailangan ilabas na natin yung ating 270 awning. And not sure kung tatama siya sa puno. Let's see. Syempre, kukunin ko muna yung tali. I-standby natin siya dito sa bulsa ko. Okay, hindi tumama. Then ngayon, syempre umulan, di ba? So kailangan yung poste niya ilagay na natin para matali natin yung tent para yung tubig hindi dito may ipon sa gitna. Ayan guys, oh.
inadjust ko na yung 270 awning kaya wala na siyang space dito. Dati kasi may siwang ito mula dito kasi naka-atras nga yung awning natin pag ganon. So kaya meron siyang tumutulo dito noon. Ngayon, wala na siya. Oh, naka-overlap siya dito. So para kapag gumahangin hindi tumatama sa sasakyan, lalagyan natin ng stand-on. At eto yon, 4 to. Itatayo lang natin para may pumipigil sa frame ng 270 awning na yumuko kapag hinila natin ng tali. Tignan nyo, ang bilis maipon ng tubig. Tapos, kunin ko na yung tali. Ngayon, ang diskarte ko, kaya nilagyan ko ng mga carabiners itong tali para mabilis silang isabit. So, isasabit ko muna sila bago ko siya hilayin. Ngayon, na-set na natin ang maayos yung 270 awning. Naging mas stable na tayo ngayon kasi hindi na naiipon yung tubig, hindi na tayo nababasa sa ulan. So, makakapag-set up na tayo ng maayos. Tsaka, makakapag-isip ka na ng maayos kapag ka ganito na, naging stable na yung kalagayan mo. Mas may enjoy mo na yung pagka-camping. Tapos, yun, malamig talaga yung panahon dito so dapat natin tanggapin. May nag-comment nga sa akin, dapat wag mo isipin ng malamig para hindi mo mapansin. May bago nga pala akong thermometer. Maliit lang siya. Sa taas yung temperature, sa baba naman yung humidity. Gaya ngayon, sabi niya, wet. Tapos 19 degrees Celsius. Bago natin makalimutan, i-on na nga pala natin yung rep. Baka matuyo yung pagkain, 3 araw tayo dito. Tatanggalin ko lang siyang nakasaksak dito sa sasakyan. Then, ililipat ko lang yung wire. Dito ko siya isasaksak sa 12 volts, 10 amperes. Then, i-on natin. Yun, 100%. Tapos i-on natin yung DC para mag-power yung ating freezer. Ito rin yung ginamit nating power station last time na nagtatlong araw tayo. So, nag-survive tayo sa 3 araw na gamit natin to. Kaya ngayon, magtatatlong araw tayo dito sa Camp Ragsak. Confident tayo, di ba? Ngayon, basang-basa na ako, ano?
Lalo na tong pantalon ko. So, wala. Hindi muna ako papalit kasi malakas pa naman yung ulan. So, baka mabasa ulit ako. Sayang naman yung damit. Hindi kagaya dati, binuksan ko kagad yung rooftop tent. Ngayon, hindi ko na muna siya bubuksan kasi hindi pa naman tayo matutulog. So, mamaya na lang natin siya bubuksan. And, hindi ko muna i-set up yung shower tent kasi balak ko pa siyang palitan. Since malapit lang nga pala yung CR dito sa likod lang natin. So, doon na tayo maliligo. Ang nakikita ko nga palang kulang dito sa 270 awning natin is windbreaker. Tulad ngayon, no? Papunta sa akin yung hangin, so walang humaharang dito. Alam niyo yung sinusuot ng mga militar na ghillie suit? Di ba sinusuot nila yun para magmukha silang talahib or halaman? So yun yung ilalagay natin dito para kahit na naka-cover siya, kita pa rin natin yung outside. Ito nga pala yung gusto kong ipakita sa inyo kanina, kung bakit hindi maingay yung mga gamit natin kahit nalulubak yung sasakyan. Yung mga maliliit na gamit natin tulad ng ilaw, nilagay ko lahat sa bag. Ito naman sinabit ko dito para sama-sama lahat ng ilaw. Yung mga maliliit na carabiners, nilabas ko na para madali silang makuha. Mga USB cable, nilabas ko na rin para kung gusto ko mag-charge, dito ko na lang sila kukunin. Yung mga gloves, dito ko sinabit para madali silang makuha. Yung poste ng ilaw, dito ko siya sinabit. Yung mga light bulbs natin, parang Christmas light, pati yung battery niya, dito ko nilagay at wala siyang zipper para madali siyang kunin. Sa kabila naman, itong bag na to, lahat ng patungkol sa awning dito nakalagay. Dito ko naman nilagay lahat ng basahan at yung walang zipper din yung kinuha ko para madali lang silang kunin. Dito sa taas naman, lahat ng malambot like damit, kumot, unan, dito ko nilagay para kapag ka nag-slide hindi maingay, tsaka para magaan lang. Tapos naglagay ako ng patungan para naka-elevate ito at madali kong makuha yung mga gamit sa loob. Dito kasi nakalagay lahat ng patungkol sa kitchen. At para mailagay ko yung mga gamit sa ilalim niyan. Kasi ang nangyayari kapag ito yung nasa baba, lahat ng gamit nakapatong sa taas niya. So nahihirapan akong kumuha ng mga gamit mula dito sa loob ng bag. Ayan, nabigyan ko na kayo ng tips para sa mga naka-Jimny and mga naka-rigs dyan kung paano patatahimikin yung maingay nating gamit kapag ka nagbibiyahe tayo. So after that, mag-ayos na ako ng gamit like upuan and lamesa para after nun makapagluto na tayo. Lalagay lang ako ng plastic although hindi naman tumutulo pero mas maganda na yung sure. May bago nga pala dito sa IGT table ko at since hindi naman tayo nakamotor, hindi na tayo nagtitipid ng space. So bumili ako ng chopping board at the same time pang lamesa na rin. So saktong-sakto siya, Camping Moon yung brand. Then ito talaga yung kasama ng IGT table natin. Yan. So patungan ito, lalagyan mo ng ganyan. Tapos itong chopping board igigit na ako. Tapos ito, ilalagay ko dyan. Tapos, hindi na tayo gagamit ng IGT stove dito. So, lalagay ko na lang ito. Para merong lagayan yung mga sandok, kutsara, tinidor, at yung mga platong pinapatuyo para nakatayo silang ganyan. Binilan ko rin siya ng para sa kanya talaga na basket para sa ilalim. Ito ay mesh, hinuhook lang sa ilalim. Ang kagandahan dito, tama na yung sukat niya. Ayan, ganyan na siya. Mahaba siya. Ang problema lang, mahina yung hook niya. So, ang ilalagay lang natin dito, yung magagaan lang. And then, yung natitirang space sa lamesa, ilalagay natin to. At ito, para sa dulo. At para sa final touch, yung para sa gilid.
Ito na ngayon nung bago nating setup sa ating table. Yun nga lang dahil kahoy ito, hindi na siya pwedeng mababad sa ulan, no? At hanggang ngayon may plastic pa nga pala to. Ayan yung brand logo niya, Camping Moon. Ayan, para hindi ma-misplace yung mga bag ng mga sinetap natin pag sasama-samahin natin sila sa isang bag, para kapag ka magliligpit na, madali. Tapos ibabalik lang natin siya sa dati niyang pwesto, diba? Kasi diyan ka na nasanay na nandyan siya eh. Sobrang lamig na. Susuot ko na yung jacket na binili ko sa Decathlon na para sa malamig na panahon. Yan. Meron din siyang hood. Tapos makapal siya. Kulay black and gray combination yung kanyang kulay. Tignan niyo yung goosebump ng aking balat. So, ganyan po kalamig dito. Ngayon, ganyan siya. Ang kapal niya. Tsaka napaka-effective nito sa lamig. So, ilalabas natin yung kwentas natin. Yan. So, sobrang kapal. Mahina yung dikit ng magnet. Kung ilalabas ko naman, okay lang din. Kaso gumagalaw-galaw kasi siya. Oh. Yan, siguro ganyan na lang. So, ganyan to. Tapos, mahaba yung sleeve. So, sakto sa kamay ko. Nakakalimutan ko lang bumili ng bonnet. Kaya, pansamantala ito na muna. Sobrang amputla na ng kamay ko, tsaka kumulubot na siya kasi sobrang lamig. Ngayon, kukunin ko na lang tong gloves na nabili ko online, Nature Hike. So, hindi ito pang malamig na panahon, pero may tulong din to para mabawasan yung lamig na nararamdaman natin sa kamay. Ayan, Nature Hike siya. Ito, pwede ka pa rin mag-touch ng cellphone dahil meron siyang ganyan. No? Kahit pa paano, nababawasan yung lamig na dumadapo sa balat natin. Sakto lang sa akin. Yan, para tayong investigador dito. Detective eh, no? Kulang na lang magnifying glass eh. Nice oh. Ngayon, wala pang 5 minutes, ramdam ko na yung warm sa jacket na to. Kumbaga yung init ng katawan natin, na-absorb niya, tapos hindi lalabas. Kaya bumabalik yung init. Tsaka ang kinagandaan pagka yung gloves mo naman ay fit sa kamay mo, lalo sa fingers. Pag nagsiset up ka ng camping gear, madaling hawakan, ganun, madali kang kumilos, tsaka natatouch mo talaga siya. Parang surgical gloves siya, na fit siya. Ayan, tabi na natin ngayon to. Ito ulit yung basurahan natin. Napakabilis kasing kumilos pagka meron kang lagay ng basura talaga eh. Isang shoot lang ng ganun, parang nagbabasketball. Dito ko na lang siya ilalagay. Kasi dito yung kitchen natin eh. Ngayon eto, hindi ko alam kung waterproof siya, no? So mukhang water repellent naman siya. Tignan natin kung ma-absorb niya. Nilabas ulit natin yung pangmalakasan nating ilaw. I-on ko na. May nagre-request nga pala sa akin na kahit na meron na tayong mga ilaw,
is lagyan pa rin natin ng light bulbs na ganito. Since mahaba-haba yung ating 270 awning, dalawang light bulbs yung lalagay natin. Pagbigyan natin silang nagre-request. Then marami naman akong battery dito. Ang gamitin natin is itong Imuto. Mas magandang quality to kesa dun sa nauna. Pero okay lang din yung isa. Siguro mas matagal lang yung battery na ito. Ayan. Saktong-sakto para sa ating ilaw. Napansin nyo, pinagpalit ko sila ng pwesto ng tubig at yung power station ko. So, dito ko nilagay yung tubig. Kasi nga, mas importante yung power station na nasa likod kaagad. Para hindi na ako lipat ng lipat. Tsaka, isang galon lang naman yung kukunin ko eh. Since yun muna yung gagamitin ko pang inom, pang hugas. Tsaka, kita nyo, kasya silang dalawa dito. Tapos, ang dali pa niyang kunin. Oh. Dahil sa lamig dito, sinet ko ng 0 degrees Celsius yung rep. Pero ngayon, naka 0.5 degrees Celsius siya. Hindi bumababa yung temp. Tapos yun, no, nagpapawis yung rep ko. Oh. Ito nga pala yung laman ng aking rep. So, bumili ako ng lagayan ng pagkain, BioKips na sealed sa SM Pampanga. And then, ito naman yung aking Yakult, Pati, Angkor, and then yung mga inumin, hindi ko muna nilagay kasi mabilis lang naman magpalamig ng inumin dito. Dito nakalagay yung iba kong grocery. So yung iba dito sa Baguio ko na binili sa 7-Eleven. Kasi sa 7-Eleven pwede kang bumili ng halimbawa biscuit ng isang piraso, ganun. Unlike sa mga supermarket, isang buo. So since tayo ay 3 days lang, binili kong pagkain. Enough for 3 days and may konting sobra pa. So ito nga pala yung mga inumin. No? Inom muna tayo ng mogu-mogu. ASMR na naman to. Alam mo, maganda dito sa Benguet. Kahit di ka magpalamig ng tubig o kahit anong inumin, pwede na. Tsaka, hindi rin advisable na malamig na ngayong panahon. Malamig pa yung iinumin mo. Mukhang okay naman sa ulan tong nabili kong jacket. Parang hindi naman siya nag-absorb. Kasi pag pinagpag mo, natatanggal yung tubig eh. Okay pala to. Ganda. Nabasa na yung lamesa ko. Siguro ididikit ko muna sa pinto.
para hindi masyado naanggian. Tinanggal ko na muna tong gloves ko kasi magluluto na ako. Nasabit ko muna dito. Ito yung sinuggest sa akin ng mga followers natin. Bumili ako ng tissue na ganito, yung hindi nadudurog pagka nababasa. Tsaka wipes na 100% pure water para safe gamitin, pampunas sa mga kaldero natin, sa mga lutuan. At pati na rin sa mga plato, tsaka kutsara, gano'n. Tingnan nyo, dahil naanggihan siya ng ulan, naiipon sa gitna yung tubig. Kaya buti na lang, meron pa akong isang upuan. Buti, dalawa yung ganito ko. Pang all weather. Ito nga pala yung bago kong gagamitan para sa kitchen. Ito ay from Awada. Same brand ng aking non-stick frying pan and non-stick kaldero. So ngayon pa lang siya bubuksan. Ayan, meron siyang balot. Napakalupit. So bumili ako nito kasi maliit yung dati kong kutsilyo. So since nakasasakyan naman tayo, so why not upgrade natin yung size niya. So buti naman itong Awada, meron siyang 4-in-1 na kagamitan pang kitchen. Ayan, tignan nyo yung pagtapon ko ng basura. Shoot ko lang ng ganyan. 3 points. Ngayon, ganyan siya. Okay, paano buksan to? Wala ka. Ini-slide pala siya. Ang galing. I-slide mong ganyan. Then, ayun. Para saan kaya to? Okay. Then, naka-plastic pa. So, itong kanyang gunting pambalat ng gulay at prutas. Ito naman yung kanilang kutsilyo. Yung kutsilyo niya, quality kasi meron pa siyang cover. And ito naman, gaan lang niya. So, ganyan siya. Ayan yung brand niya. Alright, maganda. Sakto lang. Then, matalim ka agad siya. Tapos, ang alam ko, meron siyang chopping board. So, ito yung chopping board niya, yung kanyang lagayan. So, pwede rin chopping board to, no? Pero pa siyang pansukat dyan, no? Pero, dahil hindi naman advisable na plastic yung chopping board kasi pagka nagcha-chop-chop kang ganyan, tas ginanon mo, sumasama yung microplastic, yung sobrang liit na plastic. Tapos nakakain natin, no? So, hindi siya pwede sa katawan natin. Kaya, yun ang reason kung bakit kumuha ako ng chopping board ng ganito. At the same time, lamesa rin siya, di ba? O, nababasa nga lang siya, pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga, all weather dapat. Kaya yun, yan laki ng ating pang chop-chop ng ganyan pag nag-prepare tayo ng food mamaya. Yung lagayan pa niya, oh, meron pang mga logo para hindi ka malito. At pati yung posisyon, bawa dito yung night ganyan. And then, ang malupit pa dito, meron siyang pang talim. No, panghasa. Galing, di ba? Dual purpose.
Lakas ng ulan. Buti naranasan nating mag-camping ng malakas ng ulan. So nakita ko pa yung kulang dito. Akala ko all goods na eh. Pero importante pala talaga yung cover dito. Since meron siyang zipper, try kong maghanap ng may zipper din. Kung wala, siguro iipot ko na lang dito para may cover dito. Kasi yung hangin tsaka yung tubig from ulan is papunta dito. Kaya pumapasok lahat oh. Open na open tayo dito kahit may bubong tayo. Still nababasa pa rin tayo dahil ayun oh, lakas ng hangin oh. Bagyo talaga oh. Ang tigas pa ng steak. Itutuo ko muna. Siguro lagyan ko ng tubig para mabilis lumambot. Iwan ko na yung ilaw. Yan. May liwanag pa rin pala eh. Kahit na natatakpan ng bubong yung LED lights dito. Then yung Christmas light buksan natin. Mas cozy daw pagka may ganito eh. Yan. Meron pa dito sa likod. Yun oh. Cozy nga. At saka, alam mo yun, maliwanag buong awning. Napakagandang tignan. Lalo na kapag amber yung ilaw eh. No? Nag-match pa sa kulay ng sasakyan eh. No? Ganda. Habang pinapalambot ko yung steak, ihanda ko na yung gulay. Ito yung partner ng steak, di ba? Nag-frozen na rin sila. Oh. Yan, asparagus, patatas, tapos lalagyan din natin ng bawang. Ngayon na natin masusubukan yung bago nating kutsilyo. Ganda oh, may lagayan pa. Nice, di ba? Tumatagos na rin yung lamig dito sa jacket ko kasi medyo nabasa yung damit ko. So, yung damit ko sa loob is hindi natutuyo kaya dama ko yung lamig. Alright, mag-iwa na ako ng konting sibuyas. Uy, matalim! Ang ganda nito, magaan. Hindi ko sure, baka di kaya titanium to o alloy. Magaan eh. Try natin maghiwa. Aba, ang ganda. Feeling ko aluminum to kasi ang gaan talaga oh. Kumpara dun sa ginagamit kong kutsilyo. Ang liit nun pero ang bigat. Ang nakakatakot lang dito dahil sa lamig, wala na rin maramdaman yung kamay ko. Hindi mo lang baka nahiwa na pala. Hindi mo nararamdaman. Iniwa ko ng maliliit yung bawang. At yun kasi yung ihahalo ko sa asparagus kapag pinirito ko siya sa butter. Dapat durog-durog kasing ganyan. So, malamang sa next camping video natin, darating na yung in-order kong automatic na pang-chop ng mga ingredients. Simplas din yung brand. Same brand ng aking electric pot. Ayan, ang ganda maghiwa dito. Ang luwang. Pwede mong dalhin doon. Ayan, oh. Diba? Nakikita nyo, ginaganyan ko yung kutsilyo sa chopping board. So, kung plastic yan, diba? Yun yung sinasabi ko, pwede sumama yung maliliit na plastic na nakakayod mo. Since ito ay organic, kahoy naman. Medyo okay naman siya sa katawan natin. Diba? I mean, kung meron man na pumasok na maliliit na kahoy, diba? Okay, para sa ating asparagus, chinap ko na siya sa bahay. At ayan na, lumambot. Matigas to eh. Naging jelly tuloy. Ayan. Sobrang lamig dito sa location ko kaya hindi mo rin mapipigilan na hindi magyelo. So ito namang ating patatas ay babalatan natin gamit nitong aking bagong pambalat. Sige, subukan natin. Paano ba? Pag ganyan ba? Pag ganito? Pareho naman siya, no?
pala eh. Ah, wow! Ang dali nito. Mas napadali ang aking trabaho. Galing yan oh. Basta marunong ka lang maghanap ng tamang tool para sa isang task, di ba? Mapapadali yung trabaho mo. Oh. Tsaka hindi pa siya nasosobra sa hiwa. Dahil sakto lang yung natatanggal oh. Hindi lumiliit yung patatas. Sobrang lamig nga lang ng patatas kasi nagyayelo siya. Hindi ko na maramdaman yung daliri ko. Na-freezer tong patatas, di ba? Tapos binabad ko. Ngayon, yung balat niya, oh, mas madali na siyang balatan ngayon. Oh, hindi na kailangan ng peeler. Oh. Di ba? Yung pala yung diskarte, oh. Oh. Okay na. Ngayon, pakukuluan ko muna tong 4 na maliit na patatas. Yan. Tapos lagyan ko ng konting tubig. Tapos nandito yung aking ibang seasoning, sinabit ko na lang dito. Total meron naman siyang lagayan. So, yan. Yan. Tapos patong natin yan dito. And then, lalagyan natin ng asin yung tubig. Tsaka natin takpan. Tapos, saksak na natin sa ating power station. 96% on natin yung AC. Then, i-on natin to. Mabilis lang to, palambutin kasi nababad ko na siya eh. Para dito naman sa steak, mukhang malambot na siya. Tapon ko na yung tubig. Ngayon, dalawa to sa isang lagayan. Nilagyan ko ng plastic sa gitna para kapag kinuha ko, yan, aangat siya. Hindi siya mapupunit. So, pag kinuha mo siya, buo pa rin. Oh, di ba? Ngayon, kuha ko ng plato. Kukuha na ako ng tissue. So, isa ito sa dahilan. Kaya, ito yung maganda. Malaki siya. Yan. Hindi siya basta-basta napupunit. So, kukunin natin yung steak. Tapos lalagay natin sa tissue. Yan. Yan. Dadampi-dampiin natin siyang ganyan hanggang ma-absorb ng tissue yung basa ng steak. Mukhang dahil dito mauubos yung tissue ko ah. Tapos yun ang kagandahan dito. Yung basura nandiyan lang sa ilalim. So yung isa rin, gaganyanin ko. Kasi 2 steak yung iluluto ko ngayon. Hindi ko pa alam at this moment kung ipipirito ko ba to o igigrill ko siya eh. Kasi last time, pinirito ko siya eh. Dahil malakas yung ulan kanina, inisip ko parang mabilis yata kung pipirituin ko na lang. Kaso humina ulit. So bahala na. Ano ba mas masarap? Yung pinirito na may butter or igigrill na lang? Then tsaka lalagyan ng butter. Ngayon, lalagay natin yung steak dito. Kumukulo na yung patatas. Ang timpla ng steak natin ay salt and pepper lamang. Lalagyan natin ng asin muna. Tapos paminta. Yan. Tsaka natin baliktarin. Parang matigas pa tong patatas. Siguro 5 minutes pa. So ngayon, humina na yung ulan. Pero malakas yung hangin. Tumatagos yung lamig dito sa jacket ko. Pero at least yung init ng katawan ko, hindi niya nilalabas. Binabalik niya. So kahit na medyo tumatagos yung lamig dito, ano naman, okay naman. Kesa yung isang jacket ko. Ang maganda ngayon dito, pag inangat mo to, ayan o. Laki ng access mo sa ilalim. Oh, pwede kang maglagay muna dyan. Then takpan mo. Tsaka madali siyang buksan kasi nga meron siyang ganto. Madali siyang sungkitin. Mukhang okay na tong patatas. Ang init. Init ng usok. Lagay ko siya dito. Tsaka itatapon yung sabaw. Then, tsaka tayo magluluto ng asparagus dito. Meron akong butter dito eh. Ito. Ang mali ko lang, hindi ko nilabas kaagad yung butter kaya ang tigas niya. Pipilitin ko na lang hiwain para maputol siya.
Siguro mas maganda unahin ko nang lutuin yung steak bago yung mga gulay. Kasi pag lumamig yung gulay, hindi na siya masarap no? Kumukulubot lalo na yung asparagus. So yung steak na muna yung luluto dito sa electric tabo. Start natin. Siyempre on muna natin to. Then on natin to. Lagyan natin ng mantika. Painitin muna natin. Lagay na natin yung steak. Ang lambot. Yan. Dito natin magagamit ang tissue. Then, ang steak natin. Saan? Ang maganda sa teapot na to, consistent yung temperature niya kasi tuloy-tuloy yung init niya Unlike sa apoy, pagka humangin, humihina rin yung init ng kawali. Yan, ganyan lang kasimple. Saka natin lagyan ng butter. Yan. Para magkaroon ng lasa. Maging malinamnam yung lasa niya. Kaso mukhang napaaga yata yung paglagay ko ng butter. Tama. Kasi dapat yata sa huli to. Mali! 4 to 5 minutes bago natin baliktarin ito. Marami naman akong butter so okay lang. Ngayon baliktarin na natin ang steak. Yan ang mangyayari kapag ka napaaga ang iyong butter. Ang lambot ng steak, grabe. Nakakatakam na siya. Ngayon habang iluluto yung isang steak, lagyan na natin to dito para matimplahan na ng salt and pepper. Tanggalin ko na yung takip kasi yung tagal Nalagay ko na sa palad ko yung asin. Then, tsaka mo gaganyanin. Then, paminta. Yan, ganyan lang kasimple yung timpla ng steak. Then, kumusta ang ating steak? Ang plano ko medium rare to Hindi ko naman matansya kasi wala akong thermometer. Ayan, so kahit ganyan-ganyanin mo yung electric pot, okay lang kasi pantay yung apoy sa pambaliktad. Yan. So mukhang okay na to. Lagyan na natin dito. Ayan siya. So bago ako magluto ng panibago, punasan ko muna to. Para hindi mahalo yung lasa. Then, start ulit. Konting mantika. Ayan, umuusok na naman yung bibig ko. Ang temperature ngayon ay 80 degrees Celsius. Right? So, lagay ko na yung isang steak. Tikman natin yung naunang luto. Habang mainit kasi iba yung lasa nito pag mainit, di ba? Dito tayo sa meat niya. Tingnan ko nga yung numipis siya, after na maluto. Ayun. Pagka well done na siya, Pero may red pa rin, Tingnan ko, ha. Alat, Pero ang linamnam ng steak na to. Saka gusto ko yung lambot niya. Sarap. Kulang na lang kanin. Ang pangalan nga pala ng steak na to is Premium Marbled Rib Eye Steak. Yan. Nabili ko siya online kahapon lang. Okay, baliktarin na natin. Yeah. Tapos, lagay natin yung butter. So, 4 to 5 minutes lang to 4 to 5, hindi 45 minutes. Yan. Para makuha mo yung medium rare, hindi ko lang matansya kasi yun nga, tansyahan lang yung oras. Hindi ko talaga siya inoorasan. Kaya actually hindi naman dapat binabaliktad talaga tong steak. Yung butter, idala mo lang sa kanyang ganyan Isang baliktaran lang dapat to Tapos sa kabila naman. So yun ang maganda sa ipat, di ba? Pag ginaganyan mo siya, still yung init niya pantay. Ayan, pwede na to. Patayin ko muna pala. Ayan siya, Ayan. Ayan, Tapos, tsaka natin ilagay yung patatas, asparagus, then yung chop na onion.
So hindi ko nilalagyan ng asin tsaka paminta dahil meron na yung ipat dahil dun sa steak natin. Ayan, tapos habang naluto, lipit-lipit ng konti. Balik na natin tong butter. Siguro pwede na to bago pa umitim yung bawang. Ayan, tap na natin. Okay, para maganda yung presentation. Asparagus, potato, then 1 cup of rice. Tapos ilagay natin dito yung kanin. Yan. Ito ngayon ang ating dinner. Samahan mo pa ng pangontra ng Del Monte Heart Smart Pineapple Juice. Habang mainit-init pa, pwera lang yung kanin. Pero at least, Japanese rice naman, masarap siyang kainin. Alright. Tara po, kain na tayo. Pero ngayon, hindi naman ako masyado nilalamig. Kaya, hindi tayo manginginig habang ngumungya. Konting lamig lang. So, malaking bagay yung jacket talaga. So, yan. Okay. So, tara po. Ito po ang aking munting dinner. So, ginandaan ko lang yung presentation. Kasi, alam nyo, lahat naman ng ginagawa ko sa pagka-camping natin, yung pattern, yung arrangement, design, lahat po yun galing po sa inyo. Kayo rin po yung nag-suggest nito. So, sabi ng ibang nag-comment sa akin is, sarapan mo naman, Boss Reed, yung yung luto mo para matakam din kami. Ang nakikita kong kulang dito is sausawan. So, kailangan yung A1 na sauce. Nakalimutan ko kasi nasa rep na yun eh. Pero ang steak kasi gusto kong kinakain ng walang yung A1. Maasim kasi yun eh. So, gusto ko siya as ganito. O kaya gravy. Hindi lang kung marunong gumawa ng gravy. So, yun. Tara, kain tayo. Unang subo guys. Gusto ko magkanin kaagad. Ayan yung gitna niya. May pagka medium rare din kasi ma-red pa siya eh, no? Alam nyo, maalat eh. Doon sa video na panood ko, ang dami na nilagay na asin eh. Siguro dahil grill yun. Ito, ang alat niya. Kaya kailangan damihan mo yung kain ng kanin. Diba? Ang bilis lang lumamig ng pagkain. Tingnan natin yung patatas. Okay, sarap. Next time mashed potato naman. Tapos asparagus, ang dami. Pero ang gusto ko sa asparagus yung hindi malambot, yung malutong siya. Paano kaya yun? Ilalaga. Hindi kaya ako magkasakit sa bato nito. Ang alat nung second batch. Ito na lang first batch. Ito hindi maalat to eh. Di ba? Ang linamnam. Sa mga taga Pampanga naman na gusto rin mag-order ng steak kagaya nito, bibigay ko dyan yung link or siguro mag-message na lang kayo. Hindi naman kasi lahat taga Pampanga, di ba? Message kayo sa Facebook ko, share ko sa inyo yung link. Same day deliver. Kahit isang piraso lang. Or isang pack. Kasi sa isang pack nito, 4. Maalat din pala.
Hindi mo naman matitikman pag tinimplahan mo. Kasi hindi basta luto. Pwede kayang banlawan to ng tubig para mawala yung alat. Lumakas na naman yung ulan na maganda dito. Hindi na kailangan ng yelo. Sabi ko na ang lamig Lamig ng inumin. Hindi ko tuloy naubos yung steak. Ang alat. Sandali. Try kong banlawan. Ito yung steak. Babanlawan natin. Tignan natin kung mawawala yung alat. Titikman ko ha. Yun. Nawala yung alat. May remedyo pa pala. Kung sininong Rai, tinuruan niya ako nun In-upload ko sa Facebook. Pag daw maalat yung kaldereta, lagyan mo ng baking powder. Tama ba baking powder? Basta yung powder. Baking soda. Tama ba? Basta para mawala yung alat. Ako naman, para mawala ang alat, yun. Balawan mo sa tubig. Ipag-asa ka. Sarap. Ang ganda pa naman ng pagkakaluto niya, ang lambot. Tsaka iba yung steak, no? Iba sa pork, malinamnam ang steak. Sarap niyang partneran ng mashed potato, ganon. Next time magigrill tayo ng steak. Pero may ilalabas akong bagong item. Doon natin igigrill. Hindi ko muna inupuan yung rotating upuan kasi basa yung puwitan yan lalo akong lalamigin. Buti, pwede naman palang sumandal dito sa jeepney. Yun nga lang, matigas yung upuan, pero pwede na, mabilis pa siyang ligpitin tsaka madilinisin. Lamig. Sarap ng pineapple. Pag nga pala maglilinis ng plato, ayan lang yung lababo. Basic na basic. Dito na natin masusubukan ang 100% pure water na wipes. Medyo may kamahalan nga lang ito, pero mukhang okay naman siya. Tsaka maganda yung quality ng tissue niya, hindi napupunit. So yan yung panglilinis natin dito. Ang maganda sa ceramic kahit yung oil sumasama. Nice one. Sayang yung tubig Dito na ako mag-iipon sa tubig ulan. Malinis naman yung ulan dito sa Baguio. Yan, sayang din. Diba? Dito na ako maghuhugas ng plato. Nakalimutan ko yung lababo nga pala dun. Walang bubong. Kung dun naman, malayo. Alam nyo na, malakas yung ulan. So, dito na lang. May tubig pa naman ako. Alam nyo sa pagka-camping, no, kahit ganyan kasama yung panahon dito, hindi naman nakakatakot kasi tutusin pwede ka naman matulog sa loob ng sasakyan, di ba? Ang mahirap lang is yung dadaanan. Halimbawa sa Atok, di ba, nag-landslide, sarado. Wala kang choice. Tsaka hindi lang yun. Paano kung nasa Atok ka na, nag-landslide pabalik, stranded ka ngayon. So saan ka matutulog, di ba? Sa tabing daan. Pwede naman. Pero I mean, ang pinag-uusapan natin is pagka-camping, nandito ka na sa campsite So, stable ka na. Kung tulog ang pinag-uusapan, sa loob ng kotse, pwede naman. Basta wag mo lang isasara yung bintana para hindi ka masuffocate. Kaya nakita nyo, nakalagay na yung window visor ng sasakyan. Kaya kahit buksan ko ng bahagya,
yung bintana, hindi papasok yung tubig. Tsaka kahit gaano pa kalakas yung ulan na yan, tubig lang yan eh. Wala naman nakakatakot sa tubig eh, unless kung malulunod ka. Basta huwag ka lang matutulog ng basa. Kailangan yung shelter mo, tuyo ka. Kung hindi, magkakasakit ka. E tapos nandito ka pa sa malamig na lugar, ayun, frostbite, ang abot mo. Lalo na ngayon, nasa 19 degrees Celsius, malamig-lamig na rin yan ha. Tapos humahangin pa. Di baling mabasa ka na ngayon, halimbawa, ngayon, basa ako. Pero yung upper body ko hindi naman, so okay lang din. Patingin nga kung marami na, mukhang marami na to ah. Pwede ng pambanlaw to. Yun oh, pwedeng pambanlaw oh. Nakatipid pa ako ng tubig, di ba? Lakas ng hangin oh. Yung iba, ayaw mag-camping ng umulan kasi nga, syempre ayaw nila mabasa, obvious naman. So ayaw din nila mabasa yung mga gamit. At saka minsan yung mga tent nila, hindi kayang ganito kalakas na ulan. Minsan bumabaha sila, minsan naman tumatagos yung bubong, ganun. Tsaka isa pa, paano kung kasama mo yung family mo? Kawawa naman yung mga bata dito. Unlike ako lang naman mag-isa eh. Kaya kong tiisin, basta magawa ko lang yung hobby ko. Sa totoo lang, bago ako nag-content ng camping-camping, dati na akong camper talaga. Pero hindi modern yung gamit. Talagang camping lang, solid na kain tulog sa outdoor sa napakasamang panahon kagaya nito. Naranasan ko na rin binagyo sa mumurahing tent, tapos hahawakan mo ng ganun, magdamag. Kasi nga tinatangay ng hangin yung frame kasi nayuyupi siya. So ganun. Kaya yung mga ganito, wala sa akin yan. Lalo na nakasasakyan tayo, so kumbaga sanayan lang. Saka ewan ko, siguro ako lang, di naman ako natatakot sa ganyang kalakas kahit malupit yung hangin, eh siguro dahil nakasasakyan naman. Pero kahit siguro nakamotor, lalo na naka-cot bed ako, okay naman, hindi naman papasukan ng tubig yun. Okay, i-give ulit. Yeah, tatabi ko lang sa dito para hindi masyadong tayo. Ngayon itatago ko muna yung mga sandok. Nasan ko na lang ng tissue para pag tinago ko tuyo sila. Matapos ko lahat ng trabaho, hindi ako maalis sa pwesto ko. Yun ang maganda kapag nakakotse. Kailangan yung mga gamit, sabi ko nga sa inyo, dual purpose. Para pagka niligpit at tinago, di ba? Mabilis at madaling itago. Papalit lang ako ng damit. Akit na ako sa second floor. Ngayon, mag-short na lang ako. Kasi kapag nakapantalon, then nabasa yung lower part mo, mahirap patuyuin. Matagal matuyo. Unlike kapag naka-short ka, pupunasan mo lang yung legs mo. Ito yung short ko. Madaling matuyo. Ang tatak is Urban Pipe. Nung nasa China kami, may factory yung boss ko ng ganito. Basta brand ng Urban Pipe, factory nila. Kita nyo yan sa Shopee. So, ito yung pinakamaganda. Kasi flexible, presko, madaling matuyo, kulay black pa. Tapos ang maganda, yung bulsa niya, may zipper. Iinom muna nga pala ako ng Yakult. Sayang eh. Dami ko nadalang ganito. Mukhang nag-frozen pa. Tapos lumobo na yung takip. Nag-yellow yung Yakult. Sarap pala pag nag-yellow siya. Yeah, napuno yung aking balde. Bukas may tubig ako, pambanlaw. Nice one. Takpan natin para hindi inumin ng aso. Okay. Ngayon naman ang gagawin, bubuksan ko na yung RTT. Tapos, lalagay ko na yung mga gamit and then, tsaka na ako mag-BBS para doon ako mag-stay sa taas. Pero bago nga pala yun, magtututbrush muna ako para pag akyat ko, din ako bababa. Lamig pagka tinatanggal yung hood. Parang nakakatakot yung hangin, di ba? Huwag nyo lang pansinin. Importante, hindi babaha dito.
Okay, let's go. Sagupain na natin ang lakas ng ulan. Sakit sa kamay. Oh my god, ang lakas. Solid. Andito yung dalawang latch. Ito yung isa. Dahil malamig na yung kamay ko, sakit pagka nag-i-impact yung latch. Buti yung tatlo nandito lang. Yeah. Para akong sinusubok ng panahon. Alam nyo, pampatibay sa atin yan. Kaya natin yan. Basta hindi tayo matutulog ng basa. Survive tayo. Lakas ng hangin. Kakayanin kaya ng rooftop tent to. Sobrang lakas. Ayan na. Yeah. Check ko lang, baka may nakabukas na bintana. Safe. Mukhang kakayanin naman ng RTT kasi tatlo yung bakal nito, tapos aluminum pa yung kanyang bed. Hindi ko lang sure kung kaya ng canopy kasi malakas yung hangin, di ba? Pero pwede naman isara yan. Like now, nakasara siya kapag matutulog, just to make sure lang na hindi mapupunit yung RTT. Tapos chinek ko yung bubong kung may isang tumatama. Buti wala, para hindi na ako lumipat. Safe yung ating RTT. Tignan lang natin mamaya kung ano yung magiging sitwasyon natin sa second floor. Ngayon, bumili ako ng bagong kumot kasi nasubukan ko na last time yung daddy kong ginagamit, hindi uubra. Ngayon, since nasa Decathlon na ako, naganap ako ng makapal-kapal na kumot at eto yon. Ilalagay ko muna lahat sa plastic para hindi mabasa yung mga gadget. Kasi kahit bahagya ka lang lumabas sa ulan, basang-basa ka kagad kasi malaki yung volume ng patak ng tubig. Ang hirap mag-shoot ng canopy pagka nanginginig yung kamay. Yung sinasabi ko, pagka malakas yung hangin, hindi ko sure kung kaya ng canopy pero mukhang kakayanin naman niya. Maganda kasi yung may canopy ganyan para hindi ko mabasa. Parang haba ng gabi ko ngayon. Unang gabi natin, very challenging. Tanggalin ko lang yung mga plastic. Para akong hiker, no? Yung mga nasa Mount Everest. Kaibahan lang, kulay black yung uniform ko. Tatanggalin ko lang tong jacket kasi nga nabasa, diba? So, ang maganda dito, pag pinunasan mo, tuyo siya. Kaya may dala akong tuyong basahan na malinis dito.
Ito nga pala yung foam talaga ng RTT na to. Nilagay ko na dito kasi last time, di ba, gininawa ko dahil sa inflatable bed. So, ganyan siya. Kulay gray. Natatanggal naman ito pagka gusto mo ng laban, ganyan. Ito, meron siyang zipper. Pagka niladlad mo siya, sakop niya yung buong RTT. Kaya dapat ilagay mo na doon yung mga gamit para hindi maipit. So, ang problema lang sa gray, pag nababasa siya, bumabakat, no? Pero at least washable siya. Tsaka iba yung tela niya eh, no? Smooth siya. Yan, nilagay ko sa plastic yung jacket para hindi siya magbasa dito. Para dito naman sa ating kumot. Let's see. Gaano siya kaganda. Malaki din. So pang isang tao lang siya. Pero makapal. Sakto pa eh, no? Kasing kulay niya itong foam. Eto, maganda yung kumot. Malaki. Kasyang kasya ako. Kulang ko na lang unan. Hindi ko na dinala yung unan dito kasi kailangan pang i-inflate eh. Kaya pagtsagaan ko na to, may foam naman. Tsaka maganda tong foam ha. Firm siya. Tapos hindi malamig oh. Sarap oh. Luwang pa sa 2 tao. Ganda. May dala nga pala ako monitor. Ito yung Arzopa 16 inches monitor. Yan. So, pwede ito kapag ka nag-games ka, PS5, Nintendo Switch, or pang-connect sa phone para mas malaki yung screen mo. Sa ngayon, manonood muna tayo ng YouTube. So, may mga libreng cable yung monitor. HDMI, mini HDMI, Type-C. Then, meron siyang stand. Tapos, meron siyang 2 socket, 2 Type-C and isang HDMI. Yung mga volume button and other buttons niya meron dito 180 Hz 2K resolution QHD. Yan, tanggalin natin, bago lang kasi ito eh. Yan, tapos itong power cable sasaksak natin siya dito sa Bluetooth Elite 10. Yun nag-on na. Tapos para magkaroon siya ng display, saksak natin sa iPhone. Ayan, ganyan yung screen niya. Kung ano yung nakalabas sa phone natin, magre-reflect siya doon. Tingnan nyo. Di ba? Ngayon, pagka manonood ka ng YouTube, ayan, full screen siya. Kahit nakatayo dito. Automatic magpo-full screen siyang ganyan. Ayan yung pinapanood natin madalas. Buhat nung nag-jeepney tayo, si Go 4x4. Kasi hawig yung sasakyan namin. Ayan di ba? Pati kulay. Yung setup, halos same lang din. So, ayan, habang nagpapahinga tayo, manonood tayo. Ang laki ng screen. Hindi natin kailangan magdala ng tablet. Kasi kapag tablet, limited lang yung kaya niyang ipakita sa'yo. At least ito, pwede kapag ka maglalaro ka. Okay, pwede rin extension ng monitor ng laptop. Tsaka, ang liwanag niya. HD talaga. Di ba? Halos pareho kami ng setup. Parang niyuyug-yug yung tent ko. Pati yung sasakyan umaalog eh. Pero buti kaya na kinakaya ng RTT. Okay naman walang pumapasok na tubig. Tapos nakakapanood ka pa. Nice one, di ba? Tsaka ngayon, hindi ako nilalamig. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil hindi naman nakakapasok yung hangin dito. Tapos warm pa yung higaan, Ganda pa yung kumot. So, yun sinasabi ko. Ito yung example na kahit na ang sama ng panahon, sobrang lakas ng bagyo. Nakikita nyo naman, okay lang kasi yung mga gears mo is matitibay. Maganda yung quality. I mean, hindi man siya focus para sa ganitong panahon pero pang all around siya. Basta importante lang matibay siya. Tapos, pag matutulog ka na, tuyo ka, warm ka. So, yun. Wala kang iniisip na, di ba, parang hindi ka natatakot, ganun. Ito yung masarap tignan bago matulog. Ayan, yun kinagandahan pag may canopy, di ba? Nakakasilip ka dito. Pag wala to, rekta, basa ka agad. So yun, matutulog na muna ako. Survive na muna natin tong first night. Pag na-survive natin tong first night, basic na lang yung susunod pa. So yun. Let's go. Good morning. Hindi ako makapag-drone kasi lakas ng hangin. Tapos, nag-message nga pala yung caretaker kanina si Kuya Jeff na mag-out siya ng alas 12.
So, dahil sa lakas ng ulan, baka kasi mag-landslide daw dun sa pwesto niya. Tsaka para maging safe na rin yung camper kagaya ko. Kaya kailangan nating mag-check out ng tanghali. So, ang oras ngayon ay alas 10 ng umaga. Napasarap yung tulog ko kasi niyayanig ako kagabi. Ang lakas ng hangin. Parang may nagsasabong sa tabi ko. So ngayon, ang gagawin ko dahil 2 hours na lang yung pagliligpit. So hindi na ako makakapagluto ng breakfast and siguro inom na lang ako ng... Sayang, wala nga pala akong dalang kape na meron pa naman sana ako ipapakita sa inyo. Pero anyway, meron pa namang next time. Importante makapag-check out tayo kagad kasi kuwawa naman din yung caretaker. So bababa na ako para magligpit. Sinuot ko na kagad tong jacket kasi sigurado mababasa ako sa ulan. Buti itong jacket na to is parang kapote na rin, no? Tapos meron siyang lagayan ng, siguro ito yung para mainit. Ayan, no? Negative 10 degrees Celsius or 14 degrees Fahrenheit. Yung palagay ko may bulsa siya dito siguro para sa warmer, ganun. Ayan, tutupi ko na tong kumot ko. Mabilis naman siyang iligpit, no? Malaki naman yung lagay niya, oh. Madalas nyo lang akong naririnig na nagbubuntong hinga. Yung ganon kasi malamig eh. Tsaka dala na rin ng hingal. Eh yung mic kasi malapit masyado dito sa bibig ko. Right, so lalagay ko na dito yung mga gadgets para isang bitbitan na lang. Okay, let's go. Oh, di ba? Sulit tong baterya nito. Hanggang ngayon naka-on pa yung mga light bulbs. Napuno ng ganito yung sasakyan. Buti naka-PPF yung pintura niya. Hindi ka mag-worry na magagasgas yung fender. Yan yung maganda. Kasi hindi mapoprotektahan ng ceramic coating lang. Kailangan talaga may cover talagang physical na cover talaga na matibay. Tatanggalin ko muna tong mga light bulbs. Hindi ko na rin tatanggalin sa lagayan ng baterya ito para alam ko rin kung ano yung bateryang nagamit na.
Kaya ganyan din yung dahilan kung bakit ito yung lagay na gusto ko. Kasi ito, magulo siya, di ba? Nagtatali-tali siya. So, isushoot mo lang siyang ganyan. O yun o, napakadali, di ba? Okay na. Check natin yung power station. Oh, 81% pa. Tapos sinet ko ng 5 degrees Celsius. Siguro okay na siguro yun. O kaya gawin nating 0 degrees Celsius. Ngayon ililigpit ko na tong lamesa. Total may lamesa naman ako na ganito. Then yung upuan naman mabilis naman i-assemble, di ba? So para mabawasan na yung mga nakalabas at para yung awning na lang at saka yung rooftop tent ang problema ko. So unahin ko lang munang magligpit, lalo na sa mga mahirap iligpit or matagal iligpit, para makita ko kung meron pa akong enough space ba sa oras ko na makapagkape man lang or kahit makakain ng konting pagkain kahit di na tayo magluto. At least dito naranasan na natin abutan ng bagyo ng nakasasakyan, kasi nung first camping natin na naka KTM 390 Adventure tayo, bumabagyo yun. Kaya nung camping era ko, doon nag-start na mahirap kaagad. Kaya ngayon, wala lang sa akin kasi yun ng time na yun, nakamotor ako, nag-survive ako sa napaka minimal na gamit. No, hindi pa ako masyado prepared nun, pati nga yung pagluluto ko, pero still, di ba? Natapos natin yung pagka-camping. Tanggalin lahat. Alam ko na, kapag maulan, hindi ko na muna gagamitin to. Kasi tingnan nyo, kawawa siya eh. Tsaka may bearing yan eh. Hindi pwede mabasa yung bearing nito, mga ngalawang. Buti na lang dito sa Camp Ragsak, unlike dun sa pinagcampingan natin last time, dito hindi maputek. Brown yung lupa pero matigas tsaka mabato. Kaya pagdating sa gamit, madali siyang linisin. Oh. Tingnan mo, wala siyang putik dyan. Oh. Alam nyo, hindi landslide dito yung inaalala ko eh. Kasi sa Camp Ragsak safe eh. Nakabatag do riprap yung gilid ng cliff. Ang inaalala ko is yung dadaanan natin, baka may baha or may landslide along Marcos Highway, kasi di tayo sa Cannon Road, di ba? O sana walang landslide sa Marcos Highway, kung hindi, baka sa Asin Tunnel tayo dadaan. Teka, iinom muna ako ng tubig. Meron akong bagong tumbler dito. Ito yung bago kong tumbler, Stanley yung brand. Tapos, meron siyang naka-laser print na Red Moto Vlog dyan. Galing ito dun sa event na pinuntahan ko sa Indonesia, event ng Google at saka YouTube. Mas magandang gamitin to kaysa dun sa previous na tumbler ko, yung may ganyan, yung may hawakan. Kasi yun, pagka sinaksak mo dun sa bottle holder, meron siyang tenga, di ba? So, naapektuhan yung isa pang bottle holder, hindi ko mailagay. So, kailangan pang ikutin. So, medyo sagabal siya. At least ito, dito yung handle niya. Pagka kinuha mo, pag ganyan. So pagka tinupi mo, hindi siya sagabal, Tapos di-straw din siya. So kahit anong angle ka uminom, kahit na konti na yung laman dahil naka-straw, pwede, di ba? Lalo na pag nagda-drive, kailangan mayroong ganito, naka-straw. Para hindi ka gumaganon. Kasi madidistract ka sa pagmamaneho mo. Ito, pagka umuulan, ito na lang yung ilalabas kong upuan. Hindi ko agad naisip. So, yun, isa yun sa learning natin. By experience siya. So, sinishare ko lang sa inyo. Pagka alam nyong umuulan, huwag kayong maglalabas ng upuan na ditela.
kahit anong klase pa yan kasi kawawa rin, nababasa. Unlike dito, pagpagin mo lang, apakadali pa niyang ligpitin kasi isang ganyan lang, oh, wala na. Yan, hanggat maaari pupunasan yung mga gamit na basa para hindi tumulo sa loob. Kahit na basa lang siya ng ganyan, yung kailangan hindi siya tumutulo kasi mapupunta dun sa carpet ng sasakyan. Kaya dapat yung apakan ninyo sa sasakyan, yung mating niya plastic para kahit na may aksidente tumulo, yung direkta dun sa mismong carpet ng sasakyan kasi babaho talaga yun. Yun yung wala nang solusyon kung hindi baklasin. Etong planggana ko, hindi ko pa pinunasan pero yun, hindi ganun kadumi. So maganda yung lupa nila dito. Pero pagka nagpapako ng peg, minsan natatapat sa bato. Kaya ang tigas. Basa. Yung pantalon. Buti may dala akong plastic para hindi na tumulo sa loob. Ito yun. Tapos pagdating nyo sa bahay, agad-agad yung labhan kasi magkakaroon siya ng mold. Tapos pagka pinlastic mo siya, depende kung sobrang babad ng damit, yung tipong tumutulo, isil mo. Pero kung madumi lang o yung moist lang siya, huwag masyadong isil kasi mabilis siyang mag-mold. Sabagay, uwi naman na tayo, so yan, pwede naman agad-agad. Pero what if nagtagal ka ng 1 week sa campsite, diba? Eto na, ililigpit na natin yung rooftop tent. Kailangan punasan muna kung mayroon man siyang yung nalaglag na mga ganun. Hindi ko alam anong tawag doon parang ganito, eto. Pero okay lang, sa bahay na lang linisin, no? Para makapagligpit tayo ng mabilis. Siguro yung abot ko na lang. Punong-puno. Ang dami niya. Hindi ko pa alam paano ako paakyat. Kailangan ko pala ng upuan dito. Sige, kahit hindi ko na muna punasan kasi wala. Ganun talaga. Tanggapin na natin. Acceptance is the key na lang. Hindi ko nga pala may sasara ng todo yung rooftop tent hanggat nakabukas yung awning natin. Kasi nga, kailangan kong isuksok yung mga tela dito banda, nakabukas pa yung awning. So, ang gagawin ko, dapat pagpagin muna yung awning pero mapapagpag ko lang yung awning kapag tinupi ko siyang ganyan para maabot ko. Ngayon, yun, awning naman yung ililigpit ko.
Tignan nyo yung stainless specs, oh. Ganda, di ba? Pang matagalan, hindi nangangalawang, oh. Kaya okay lang kahit madumihan sila, mabasa, ganun. Pag nilagay mo yan sa loob, di ba, wet pa siya. Pwede kasing magkaroon ng, alam mo, moisture. So, yun yung dahilan kung bakit nangangalawang yung bakal. Tanghali pero parang 6:30 PM na. Grabe dito. Masarap siya eh. Pero ayun nga, isipin mo pa rin kasi yung pag-uwi mo. Kaya parang hindi ka 100% na, alam mo yun, yung confident or stable, ganyan. May iniisip ka pa rin kasi na, naku, paano pagka may stranded ako, ganun. Unless kung tiga Baguio lang kayo, di ba? Pero ako, tiga Pampanga, hindi ko pa alam kung ano yung sasagupain ko pagbaba natin dito. Tignan nyo, ngayon pa ako hinagupit kung kailan paalis na ako. Upya. Yan, mas malilinis ko na ngayon yung canopy, ay yung awning. Kasi abot ko na siya, oh. 'Di ba? Tatanggalin ko lang yung mga halaman. Yung mga parang stick na 'to. Hinagupit ako ng malakas. Sobrang lakas, solid. Di na kaya ng stand ng camera ko. Pero okay to. At least malakas yung hangin, mabilis mawala yung ano, mga dahon-dahon, oh. Solid, di ba? Binaba ko na lang yung camera kasi pagka tinaas ko yung tripod, matutumba siya sa hangin. Kaya importante, wala na masyadong dahon-dahon. Tutupi ko na lang to. Ngayon, may lalagay ko na sa loob itong tent. Kaso medyo mahirap lang ngayon kasi basa siya. So medyo kumakapal siya dahil may kasamang tubig. Kaya dapat ito mabilad or kahit buksan man lang sa garahe. Kasi waterproof naman to. Hindi naman siya nag-absorb ng tubig. Kaya konting punas-punas lang, pwede na. Pakita ko nga pala sa inyo yung isa sa in-upgrade ko. Itong 2-step ladder, minimalist lang siya. So malaking silbi siya kapag kaakit ka, hapak ka lang dito. Then, yan o. Akala ko dati, hindi kailangan ng ladder sa mga jeepney dahil mababa lang. Pero dahil meron tayong rooftop tent, malaking bagay yung merong ladder para mas madaling umakyat. Tsaka delikado kasi kapag sa gulong ka umaapak, pwede kang dumulas. Kahit na goma yun, minsan madulas sila eh. At ang kagandahan naman ng rooftop tent na to, pwede mong tungtungan. Kaya ngayon, oh, dito ako sa taas. Ngayon, nailak ko na lahat ng latch. Kaya wala tayong problema. Itong ladder na lang. Since nandito na ako, dito ko na ayusin. Si-shoots mo lang yung red dito. Pag na-shoots mo yung red, lahat yan mag-a-unlock. Ayan, oh, di ba? Kesa yung pa isa-isa. Galing tong RTT na to, eh. No? Kinaya din niya yung bagyo, eh. No? Okay din siya, matibay din. Yan na. Tapos may lock siya dito para hindi na
maalog. Yan. Ang taas natin. Alright. Matagal ko nang gustong gawin to sa taas ng Jimny, kaso hindi ako pwede magpalipad ng drone, so selfie stick na lang. Okay na. So, pwede tayong umuwi. Bago tayo umuwi nga pala, pakita ko muna sa inyo yung mga in-upgrade ko sa Jimny. Dito sa harapan, nagpalit ako ng honeycomb grill with Suzuki badge sa gitna, kulay black. Pagkatapos, smoke color na signal light, side signal light, repeater smoke din, tail light, snorkel. At ang maganda dito, hindi na kailangan magbutas. Tatanggalin mo lang yung cover niya dito, then i-attach mo na to. At ang maganda pa dito, meron siyang cover na ganyan. Halimbawa ngayon, papunta dito yung hangin, di ba? Pwede pumasok dyan kasi hindi tayo moving pwede tumulo dyan. So at least dito may cover pa rin siya. Yung iba kasi ganito wala. Tapos yung daloyan ng hangin niya papunta sa makina is aluminum. Dito naman sa likod, naglagay ako ng jerrycan or lagayan ng fuel. Kasi ang fuel capacity ng Jimny is 40 liters lamang. So kailangan natin ng extra. Ito, kasya yung 10 liters dito. At dual purpose to, lagayan ng fuel and magsisilbing lock din siya sa ating spare tire. Kasi yung spare tire natin, 3 lang yung bolt niyan. Wala siyang kahit anong lock. So pwede siyang manakaw. At least dito, disusi siya. Kahit ikot-ikutin mo yan hanggat di mo sinususi, hindi siya mag-untread ba yun? Luluwang ganon. Iikot lang siyang ganyan. So ito, magsisilbing lock siya dito. Tsaka ito, hindi basta-basta nabubuksan. Meron din siyang lock. So kahit ikutin, hindi siya, may lock siya. Then, lalo na ngayong tagulan, napaka-importante ito, itong window visor. Para kahit na hindi tayo naka-aircon, pwede natin buksan ng konti yung bintana para may pumapasok pa rin na hangin. At ang pinaka-importante sa pag-overlanding, itong under vehicle protection. Mula sa harap, gitna, hanggang sa likod. Ayan, sa ilalim. Lahat yan protected. Tapos ang susunod na i-upgrade naman natin is yung fog lamps. Meron na nagpadala sa akin, so hindi ko pa nailagay. Try kong ipalagay pag uwi ko para magamit naman siya sa mga mountain province at mafog na lugar. Ngayon tatanggalin ko muna tong mga napunta sa aking hood kasi hindi mawawala sa hangin yan dahil makapit siya. Basa Buti dito sa Jimny may takip yung kanyang wiper. Di papasok yung mga dahon dyan. Tsaka naka-PPF, di ba? Okay lang ganyan-ganyanin ko, di ba? Yun ang maganda. Shoutout sa Wash Authority. Dahil sa kanila, maganda yung PPF natin. Kasi kung hindi dahil sa kanila, doon tayo sa ordinary PPF lang. Ito kasi 10mm yung kapal. Okay, tapos na. Pwede na to. Grabe, ligo sa ulan, no? Pero super enjoy. Masaya ako sa ganitong panahon. Hindi ko alam. Siguro mas gusto ko yung extreme weather kapag nagka-camp. Kasi, alam mo yun, feel mo talaga yung outdoor. Yung mamumuhay ka sa ganitong sitwasyon na, ito kasi, hindi mo na makokontrol to Phenomenon to Mother Nature ang may desisyon nito. So tayo, tanggapin lang natin at ang tangi lang natin gagawin is punasan muna yung camera. Is yun nga, tayo yung mag-adjust. Kung maulan, magkapote. Alam mo yun, kung mahirap ang daan, mag 4x4, ganon. So tayo yung mag-adjust at yun naman ang maganda pag bumili ka ng item is excited kang gamitin sa ganitong klaseng weather. Tulad ngayon, itong jacket ko, ang ganda, hindi pumapasok yung tubig tapos warm yung nararamdaman ko, hindi ako nanginginig. Tulad ngayon, hinihingal, oo. Pero normal lang yan. Yeah. Grabe. Basang-basa. Punas lang ako ng konti sa pinto. Tingnan nyo. Tuyo ako. Yung baba lang. So kapag sasakay ng sasakyan, dapat maglalagay ka ng plastic sa upuan para hindi niya i-absorb yung basa mo, no? Pero ako, isa nga pala sa in-upgrade ko sa sasakyan is pina-leather ko nga pala yung upuan. Italian leather, black stitch, and may emblem pa ng Jimny dito, black din. So yan, kaya
kahit na basa ako, hindi absorb nung foam ng upuan, yung tubig. So yan ang reason kung ba't ko siya leather. Pero pagka mainit yung panahon, mainit siya. Nagbo-bounce yung init sa katawan. 1.5 na, no? Ay, sige. Thank you, Kuya Jeff! Bye-bye! Pasensya na po ah. Okay lang. Kasi baka may mangyari din sa inyo dito. Kaya nga, hindi, tsaka para makauwi ka na rin. Kaya nagbayad na ako si Kuya Jeff. Tataka sila. Bakit kung kailan masama yung panahon? Doon pa ako nag-camping. Alright, tuloy na tayo. Sana hindi ako ma-stranded, no? Ilagay ko lang sa second gear. Yan. Okay, let's go. Mabato nga dito, no? Tsaka puti yung bato nila dito, no? Kaya maalog yung sasakyan kasi matigas yung daan nila, oh. Pero wala kayong masyadong naririnig na kaluskos sa likod, di ba? Ayan, dito pa lang pala yung gate ng Camp Ragsak. Kaya dito mo kailangan yung yellow fog lamps. Kasi kapag yung fog na ganyan, kasi puti siya eh, kailangan kontrahin mo ng yellow. Pag puti rin yung ilaw mo, tas puti yung fog, di ba? Wala ka naman makikita. Sa ngayong maulan, ang masasabi ko dito sa Camp Ragsak is safe naman siya. Hindi siya sobrang raw. Yung ground nila kasi nakasemento yung cliff, ganun. Tapos yung camping ground, hindi naman siya katabi mismo ng bangin. Tapos kung pupwesto kayo dun sa pinagpwestuhan ko, mas okay kasi hindi mo sasapuin lahat ng hangin. Magpe-first gear na ako dito. Di ba pinakita ko naman sa video, ang lakas ng hangin. Tapos ang binayaran ko nga pala is 1,400. Ginawa ko ng 1,500 para kay Kuya Jeff pala yon, yung 1,500 na yung pamasahe daw niya. Yan na, nakakatakot. Parang sa Omaking campsite lang pero maraming bahay dito kaya okay naman. Di ba nakikita niyo yung kagandahan pag maliit yung sasakyan. Sayang hindi ako nakapag-stay ng 3 days doon pero ganun talaga. Siyempre, importante yung safety naman, di ba? Tsaka marami pa namang campsite na pwede natin pag-stayan kahit bumabagyo. Ang dami ko pa sanang ipapakita sa inyo kasi marami akong gamit dito. Anyway, sa next camping video na lang natin. And paki-comment nga pala dyan kung saan campsite ang gusto ninyo para nagkakaroon ako ng idea kasi paunti-unti na uubos na natin yung mga camping site dito sa Benguet. And hindi ako makapagbasa ng comment section kasi medyo mahina yung signal, matagal mag-load yung comment. Kaya baka sa susunod na camping videos na lang natin mababasa yun. Alam niyo yung landslide, feeling ko mas prone dito eh, sa pababa. Ito pala yung dapat nating alalahanin eh, yung pababa. Alright guys, maraming salamat sa inyong oras at ako'y tutuloy na. So pagbaba ko dito, basic na lang. Kasi Baguio City naman yung bababaan natin, hindi naman Atok Benguet eh. Doon talagang delikado. Alright guys, bye bye.